Isang malayang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian, ang inyong kaklik, ICT at Cybersecurity at your service. At ako naman po si Paolo, nagbabalik sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan on disinformation and democracy. Dito lamang sa CyberChat Season 3. Celebrated in Rome for cyberspace. At sasamahan ko naman kayo tungkol sa mga usaping panglimbahan. Marami din nag-participate ng mga bata, no? And 300 adults. Malaya at nakakabatang araw po sa inyong lahat. As a parent, talagang importante ang cyber safety because of the misinformation, fake news. So for the benefit of our viewers po, Prof. Charles, can you differentiate fake news, misinformation, disinformation, and malinformation? Yes. So, noong 2016, no, tinatawag itong social media elections kasi sobrang sumabog yung impact ng social media noong 2016. So, dito, ang daming lumalabas na fake news tungkol sa mga kandidato. No? So, paano natin pag-iiba-ibahin yung tatlong information, no? Kasi para sa iba, parang ang bigat namang pag-aralan nitong tatlong concepts ng information, no? Pero ang i-underscore natin dito yung idea ng intention, no? Ano yung intention nung nagpakalat ng fake news, no? Pag sinabi nating misinformation, kadalasan wala namang negative or bad intention. Yung parang share ko siya kasi naniniwala ako sa kanya, no? Ito yung sinasabi ni Kuya Paolo kanina na confirmation bias, no? Ibig sabihin, nakita ko siya sa Facebook at mukhang nag-a-agree ako dito, no? Kaya ko siya i-share sa aking mga kaibigan, both online at offline. So kapag misinformation, wala kang negative aspect, wala kang negative intention to misinform others, no? Pag sinabi nating disinformation, dito lumalabas yung intention, no? Intentionality. Pag sinabi natin intentionality, dito yung, kaya ko siya ipapakalat kasi meron akong political motive, no? Meron akong gustong ma-achieve bilang outcome or output, no? It's either to clean the name of my family kasi tatakbo akong eleksyon, no? Or sisiraan ko yung kalaban ko kasi mas mataas siya sa survey sa akin. So when we talk about disinformation, it is the intention of people creating it, no? At medyo pinapasimple ko lang to, pero pag sinabi nating people, hindi lang siya isang tao, hindi lang siya dalawa, tatlo, no? Alam naman natin, mamaya pag-uusapan pa natin, and sadly, no, nagiging disinformation ecology na siya. So, ibig sabihin ng ecology, para na siyang environment, no? It becomes truth for a lot of people. So, yun yung pagkakaiba ng misinformation at disinformation, no? Yung malinformation naman, it's the use of news, totoo naman siya, pero to attack other people as well, no? So, may mga tinatago kang mga impormasyon sa totoong news, para din magkaroon ka ng negative aspect or negative reputation or kumbaga sinasabi nila to, no, pagtatapon ng putik doon sa mga kalaban mong politiko. So itong tatlong na ito, no, napaka-importante nating pag-usapan. 8 years from 2016 na tinatawag ng social media elections kasi hanggang ngayon nangyayari siya sa Pilipinas, no, at hindi lang sa Pilipinas, no. Sadly, maging yung buong mundo na political man yan or social, cultural, no, nagkakaroon ng iba't ibang klase ng fake news, disinformation, misinformation, at malinformation. Unfortunately, social media is popularity contest. Yes. Yan yung sinasabi ni Prof. Charles. Gusto ko rin lang palalimin pa yun, no? So I would like to touch more on what Prof said about yung free Facebook. Actually, napakalaking advantage nun, especially sa mga remote communities sa Pilipinas, no? Pero ang mga political operators talaga, they always find a way to weaponize social media. We see this information in terms of 3 major cycles or phases of this information, tawag natin doon. The first one is message creation, the second one is content creation, and the third one is content distribution. So nagsisimula sa kwento, ano ba yung magandang kwento? Something appealing, something na nakaka-excite sa imagination ng mga tao. And after that narrative, i-repackage ngayon yan ng mga influencers, mga paid influencers din to, mga micro and macro influencers din. After the repackaging, saka naman pinupush ng mga trolls para lalo pa siyang kumalat. Okay, pero dito pa lang sa message creation, kalat na yan. Pero lalo pang pinupush ng troll. So during the campaign, talagang yung unit namin, we were facing the trolls. No? So we were doing the dirty work.
And ang hirap niya, and we thought at first na yung kalaban talaga yung trolls. Pero actually, mga ano rin to gaya ng sinasabi ni Prof, you know, we have this information economy na hindi mo ma-blame yung tao. During the pandemic, walang trabaho, di ba? 300, 350, babayad sa'yo isang araw just to distribute content. Hindi mo naman alam, ma-fact check pa yan kung fake news ba yan o hindi. Ang utos lang sa'yo, i-distribute mo to, you're paid 300 pesos. So, hindi pumapasok yung prinsipyo or yung political leaning mo, it's just work, right? So, at first, we thought trolls are the enemies, but actually, they are just a manifestation of a bigger, you know, influence operations. So, ganun siya. So, kung gusto nating labanan yung fake news, yung disinformation sa social media, we also have to work on that context. So, ganun siya. Kayo, Ma'am Miki, would you like to share some insight on why fake news thrives? Of course, number one, Marites. Lahat ng global naman yan. Lahat mahilig sa chismis. Ang gusto na a-amplify yung hindi totoo, di ba? Pag nagkwekwentuhan, yung wala, yun ang pinagkwekwentuhan without verifying. So, yun yung una. Pangalawa, ang konti ng mga tao na pumupunta sa source. Importante kasi yung source. Sino yung nagsasalita? Anong kredibilidad nung nagsasalita? Anong information na binibigay niya? Anong history niya? So, pangatlo, isa pa sa mga problem kaya nagtatribe yan is kumikita. Kung mas nakakagulat, meron ngang mga leaders, ginagamit nila yung gulat factor, nagmumura, gumagawa ng clickbait yung iba para surprise, shock factor ang tawag nga nila, di ba? Para mag-entertain pero napapasama yung disinformation nga, nagkakalat ng kasinungalingan. So, yun ang mga other factors bakit nagtatry, but nagiging viral. So, last week po, very rich in discussion natin about the prevalence of disinformation and misinformation and malinformation sa social media. And of course, kasama na din dun yung, kaya siya prevalent kasi exposed tayo on a regular basis as Filipinos. But maganda rin po kasing part ng discussion doon is how it affects democracy. How disinformation affects democracy. Can you tell us more about that po? Totoong-totoo yun. Kuya Pao, na ang laki ng impact ng disinformation sa democracies globally, hindi lang sa Pilipinas. Tayo, naramdaman natin yan, kitang-kita natin firsthand. In fact, yung latest study ng World Economic Forum sa 2024 indicated and ranked disinformation and misinformation as the number one threat sa democracies and to the humanity, basically. From the civil society, academe, private sector, governments, yun yung tinitignan nila, yun ang tinututukan nila. Pag tinignan natin yung tinatawag nilang study noong 2022 sa Edelman Trust Barometer, you would notice the countries na tumataas ang trust ng mga citizens nila sa kanilang government are coming from controlled nations like China, Russia, ganyan. Ang mga bumababa ay yung mga democratic countries like UK, US, France. So, in a global scale, makikita natin, palaki ng palaki globally ang directly naapektuhan ang democracies all over the world. Hindi lang ang Pilipinas. Tayo nga lang ang ground zero. So, sobrang yung problem about disinformation needed to be addressed. So, yung solutions dyan talagang katulad kami sa Pili Nation. What we're doing is really to address paano namin ginagawa. Ang ginagawa namin, pinagsasama-sama namin yung hanay natin. Very simple lang naman. Nothing to change. It's really basically to flood naman yung social media ng katotohanan. Ibinabalik lang natin yung katotohanan or yung values. Kaya nga kami happy, learn, and good. Because we want to bring people back to the basics. Ano yung basics? Accountability, good governance, leadership, responsibility, honesty, integrity, yung transparency, and mga corrupt dynasties, yan yung mga
tinatanggal natin at maging sensitive yung mga tao na hindi, yun nga, yung napag-usapan natin last week, yung blind idolatry, porke gusto lang, puboto na. So yun yung mga gusto natin, not only in the government, but also on health, on climate, and society in general. So yun yung mga, natin, naglalabas kami ng content, naglalabas kami ng mga naratibo or istorya with a clear stand. Hindi lang yung kwento-kwento, hindi lang yung usapan. So yun yung mga pwede nating gawin. We have to, wag na tayong mag-antay. Wag na tayong mag-antay ng activity. Wag na tayong mag-antay ng tao. Kasi kung i-anchor lang natin ang usapan sa mga tao or personalidad, we will end up losing our freedoms. And yun nga, injustices and human rights. Alam mo yan, yung ganon. So, kailangan talaga magsama-sama na tayo. Hindi pwedeng intay na lang tayo pagka-election na naman. Thank you, Ma'am Mickey, for the information. And last week, Sir Anton mentioned the 3 phases of disinformation, which is the message creation, content creation, and content distribution. How are you progressing in the fight po? And what else should be done to sustain the fight? Medyo malalim. Pero hininga importante tayo. po yan, Sir Anton. Yeah, we have to recognize that this is a long-term fight na ang laban sa disinformation di lang siya ganun kasimple, no? Parang ang dali niyang i-mention, no? And it's a global, sinabi ni Ma'am Mickey na it's a global problem, hindi lang naman tayo. And thank you for asking that kasi doon din papasok yung call to action natin eh. Kasi in a non-election cycle, talagang parang nature na ng mga Pilipino na parang I'm fine with my life, I go back to work, and I'm okay, kahit wala na ako dyan. Diba? So marami talagang detached sa ngayon, no? So they don't even see that this information is a problem anymore. Especially kasi talagang yung forma kasi ng disinformation talagang ang dami ng icing on the cake. Can we say that na talagang naka-package na siya. Na ang hirap niyang i-identify kasi layered na truth pero layered with fake news. May ganun na siyang forma. Nag-evolve din siya, no? So, thank you for asking that kasi we also would like to, parang call to action talaga sa mga kababayan natin na we have to do something about it. Kasi ang demokrasya nabubuhay, namamatay sa maling information, 'di ba? Ako lagi kong sinasabi lang dito, kahit napakasimpleng day-to-day na pangyayari. Kunwari, mayroong sunog sa Pasig. Ang mga bombero, buong Metro Manila, di ba, sumasama yung mga yan, nagtutulong-tulong sila. So, kapag na-feed mo yan, kunwari, yung mga firefighters from here in Quezon City, na-feed sila ng information na yung sunog nasa Valenzuela. So, punta sila Valenzuela. In fact, nasa Pasig yung sunog, di ba? Ganun kasimpleng mga bagay. And this information is really very, very harmful during elections. Yan yung lagi naming sinasabi. Pero yung build-up kasi towards elections, very important din. So, we need to act on a day-to-day basis. Kaso nga lang, gaya ng sinabi ko, maraming mga Pilipino walang pake kapag walang election. So, to be honest with you, we're making strides. We are also building a community of content creators, and we have quite a handful din. Some popular names na I will not mention na rin. In terms of naman sa mga content distributors natin, no, medyo mahirap kasi nga yung idea is parang hindi naman election, so wala muna, ayaw ko muna dyan. Marami rin kasi talaga napagod during election, talagang ayaw nila, they don't want to get involved. So, medyo challenge, although we see progress pa rin, but it's not as we wanted it to be on a certain level that could make impact. So, siguro panawagan sa mga audience nyo, even yung mga Filipinos from outside the Philippines, they could join the fight against disinformation. Sir Anton, thank you. Kasi napakalaking challenge yung kinakaharap natin ngayon. Kasi just unlike nung mga nagpapakalat ng disinformation, they are paid. Pero itong laban ninyo, most of them is volunteer. Kaya kung wala kang advocacy, ang hirap talaga na gawin ng walang kapalit, kundi dahil pagmamahalan sa bayan at syempre sa mga kapwa natin Pilipino. Challenge talaga. Actually, totoo yung sinabi niya. Talagang challenge yun during this time. Pero just would like to add, nakakatuwa that sa hanay natin,
the Pili Nation Network, ang daming nagre-respond doon sa call. Kasi ang daming gutom na gutom. And ang maganda doon is, dahil hindi focused kami on personalities or even the political rainbow, hindi kami namamarkahan doon sa exclusivity o doon sa echo chamber. And ang daming gigil, ang daming gusto. Kaya nga nananawagan ako sa mga tao na gustong tumindig ng totoo. Pili Nation is where, hindi kami naghahanap actually ng volunteers, naghahanap kami ng advocates na gustong tumindig para sa bayan. It is para ma-express nila. Kung naghahanap kayo, mga kabataan, mga youth, kahit na senior pa yan, basta may daliri kayo, may ambag kayo, we're calling everybody into real action. Hindi concepts, hindi brands, nothing. Hindi ano yun, but really magkaroon ng venue, magkaroon ng lugar. Ang lahat ng mga na disillusion, hopeless, helpless. Kasi pag inintay natin ang isang activity, an election is part of our rights and our activity. Pag hinintay natin yon, ngayon pa lang sinasabi ko, talo na tayo. Huwag nating antayin. Huwag nating isipin na wala ng pag-asa. May pag-asa. Ang challenge ko with everyone, sa mga lahat ng nanonood, kayo na nasa abroad, kung iniisip nyo wala ng pag-asa yung ginagawa ninyo, dahil natalo tayo ng 2022, gigive up na ba tayo? I beg to disagree. Bakit? Kung yung mga nasa kadiliman, yung mga magnanakaw at mamamatay tao, inabot sila ng 30 years, hindi sila sumuko. Tayo pa kaya? So, ang challenge ko dun is, tayo pa na nasa liwanag, or sabihin na natin tayong nangangarap pumunta sa liwanag, tayo pa ba yung susuko? Sila na ang hinahasik nila is disinformation. Sila yung patuloy na, alam niyo yun, patuloy na lumalaban. So, baligtarin natin. Tayong dapat na gustong mangarap para sa liwanag ang tumindig ng totoo. So, yun yung nagwo-work or nagpo-progress doon sa Pili Nation Network. It is small. It's not that big. It's a start. But ang naging experience ko, ang batting average namin, once they hear the call, they respond.